Lorelai's point of view. Masakit ang katawan at ulo ko nang magising ako. Nakapikit na hinampas ko ang aking ulong kumikirot. Gusto kong dumilat kaya lang ay kumikirot pa talaga ang ulo ko. Masyado akong naging wild kagabi. Nagwalwal ako dahil nag-away kami ni Mama. Humihingi kasi ako ng tulong dahil wala pa akong sahod. Pero tinaboy lang ako nito. Ako ang unang anak pero ako ang naghahabol ng atensyon. Wala rin naman akong mapapala sa tatay kong Amerikano at may pamilya na rin to. Sa sobrang sama ng loob ko, sumama akong magbar sa mga kaibigan ko. Pero bigla na lang nawalang mga ito. Ang huli kong naalala ay may lalaki akong kahalikan. Teka! Napadilat ako nang may mapagtanto. Putik! Marahang sambit ko nang mapagtantong hindi pa naginip ang lahat. Napatingin ako sa sarili ko at muntik na akong mapasigaw nang makitang kumot na lang ang saplot ko. Napanganga na lamang ako't napasapo sa aking bibig. Hayop! Durog na ang bandera ng bataan ko. Para akong pinasukan ng malaking truck. Napalingon ako sa gilid ko nang may umuungol. Bumungad sa akin ng isang lalaking gwapo at malaanghel ang mukha. Ang sarap gapangin ulit. Wala sa sariling sambit ko. Napailing-iling ako at napasampal sa sarili ko. Hindi to ang oras para sa kalandian ko. Kailangan ko nang makaalis. Maingat akong tumayo. Pero muntik ko nang mailaglag ang kumot na tumatakip sa katawan ko. Dahil pag alis ko sa kama, ay may dalawa pang lalaki ang nakahiga sa kama. Isang lalaking kulay asul ang buhok at isang lalaking parang malaki ang galit sa buhay. Paano? Matutulog na lang sa lubong pa rin ng kilay? Pero gwapo sila ah. Gagi, hindi naman siguro ako nagpaiyot sa kanilang lahat, hindi ba? Mahinang tanong ko sa sarili ko. Natatandaan kong isang lalaki lang ang kahalikan ko, pero bakit tatlong nasa higaan? At bakit nakahubad silang lahat? At sinong hinalikan ko sa kanila? Nagsisimula na ang panic attack ko kaya't kinalma ko ang sarili ko. Naiiyak na dinampot ko ang mga damit ko at nagbihis. Mabilis akong lumabas ng kwartong yon. Napagtanto kong nasa isang kondo ako nang makalabas ako. Walwal pa more. Sabi ko sa sarili ko habang sakay ako ng elevator. Malakas naman ang alcohol tolerance ko pero nagtataka ako dahil bagsak agad ako at parang nag-init yung katawan ko. Nawala ang iniisip ko nung bumukas ang elevator. Lumabas ako at nagpara ng taxi. Masakit talagang katawan ko, lalo na si Bataan. Diyos mio, feeling ko magang-maga ako. Nang makarating sa apartment ko ay nagbayad ako ng taxi bago pumasok sa loob. Wala akong pera kaya't kumapit muna ako sa wallet ng isa sa mga lalaki doon sa kwartong pinanggalingan ko. Bakit ngayon ka lang? Tanong ng kaibigan kong si Osang. Kasama ko siya sa apartment at trabaho. Nakabihis na si Osang at mukhang ready na sa pagpasok. Pasensya na. Sagot ko na lang bago na upo. Anong napala mo sa pagsama kila Bea? Masungit na tanong nito. Sigurado akong may nagawa silang kalokohan sa'yo, no? Tanga ka rin kasi. Bilis mong magtiwala eh. Pasensya na. Tanging nasabi ko na lang. Pakisabi kila Ma'am Lian hindi mo na ako makakapasok ha. Isa akong sales lady sa isang mall. Isa rin akong model ng mga brand. Maganda na ang buhay ko kaso na-scam ako ng lalaking pumasok sa buhay ko. Kaya iyon, kailangan kong bumawi. O sige na, aalis na ako. Sabi nito. Naghanda ako ng almusal, kumain ka na lang. Napangiti naman ako. Ang swerte ko talaga kay Osang. Kahit kasi magkagalit kami kagabi, mahal niya pa rin ako. Nagalit kasi siya kasi sumama ako kila Bea. Thank you, Osang. Nakangiting sabi ko. Love you, BFF. Umirap lang ito bago lumabas ang apartment naming dalawa. Napahinga na lang ako ng malalim bago mapasandal sa couch. Sana wala nang katangahan pang dumating sa akin. Malcolm's point of view. Nagising ako nang may naramdaman akong humahaplo sa tiyan ko. Pagmulat ko ng mga mata, bumungad sa akin si Nico. Naramdaman ko namang may humahaplo sa likod ko at paglingan ko, bumungad naman sa akin si Blue. Putik, anong ginagawa niyo sa kama ko?
Singhal ko sa kanila. Parehas ko silang sinipa pababa ng kama ko. Kumalabog ang mga ito sa sahig. Napasandal ako sa kama ko at napasapo na lang sa ulo ko. What the heck is your problem? Singhal ni Nico sa akin nang makatayo ito. Storbo ka! Inis naman na sabi ni Blue. Parehong walang damit ang dalawa at brief lang ang suot nila. Teka, ba't nakahubad ako? Niyakap ni Blue ang sarili niya. Anong ginawa niyo sa akin? Nagtikiman ba tayong tatlo? Sira ulo. Parehong singhal namin sa kanya ni Nico. Napatingin ako sa sarili at nakahubad ako. Inalala ko mga nangyari at napagtanto kong may kasama akong babae kagabi. Inilibot kong paningin ko sa kwarto pero wala akong nakitang babae. May kasama akong babae kagabi, sabi ni Blue na pahawak pa sa kanyang baba. Me too, sabi naman ni Nico. Napakunot naman ako ng noo. May kasama rin akong babae kagabi, sabi ko. Nagkatinginan kaming tatlo. Don't tell me, nagsalo kami sa isang babae? No, alam kong hindi. Alam kong ako lang yung kasama ng babae kagabi. Teka, dito ba ako napunta sa sobrang kalasingan ko? Takang tanong ni Blue. Bakit ba kasi magkakatabi tayo ng kondo? At pare-pareho tayong may mga keycard ng bawat isa. Sabi naman ni Nico bago maupo sa kama. Umuwi na nga kayo sa inyo. Masungit kong sabi. Ang sungit mo. Nakasimangot na singhal ni Blue sa akin bago naglakad palabas ng kwarto ko. Siguradong maglalakad na yan palabas. Kaya naieskandalo eh. Ang lakas ng trip kahit artista. Napatingin naman ako kay Nico na nakasuot na ng jeans. Nico is my stepbrother. Kinasal yung daddy niya sa mommy ko. Kailan ka magpapakita sa bahay? Tanong ko sa kanya. Kapag paborito na ako ni daddy. Sagot nito bago matawa. Nico, I don't want to hear anything. Come, una na ako. Pagputol nito sa sasabihin ko bago maglakad palabas ng kwarto ko. Napahinga na lang ako ng malalim bago muling nahiga sa kama ko. Sana naman hindi ko nabuntis yung babaeng kasalo ko kagabi. Wala pa namang kaming ginamit na proteksyon. Ayoko munang magkaanak. Hindi ko pa kaya dahil marami akong responsibilidad sa buhay. Lorelai's point of view. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Muli na naman akong natraidor. Nalaman ko kasing naglagay ng drugs si Bea sa iniinom ko kaya't ganun na lamang ang reaksyon ko nung araw na yon. Inggitera ka kasi. Singhal ni Osang kay Bea. Nandito kami sa office dahil pinatawag kami ni Ma'am Lian. Medyo nagkaroon kasi ng tension sa locker room kanina. Hindi ako inggitera. Malandi lang yung kaibigan mo. Sagot ni Bea. Maiksi ang pasensya ko pero kumulo ang dugo ko dahil sa sinabi niya. Tumayo ako't sinipa ang inuupuan niya. Dahilan para tumaob siya. Tinulungan naman to ng mga kaibigan niya. Lay! Saway sa akin ni Ma'am Lian. Pareho kayong matatanggal ni Bea sa trabaho ngayon. Teka, bakit pati si Lay matatanggal? Tanong ni Osang. Unfair yun. Siya yung argabyado dito eh. We have rules, sabi ni Ma'am Lian. Ishizuka, buntis si Lay. Alam mong bawal ang buntis sa work na ito. Si Ishizuka ay si Osang. Half Japanese siya at ayaw niya sa pangalan niya kaya't Osang ang nickname niya. Ang isa pang kalbaryong kinakaharap ko ay nabuntis ako. Hindi ko akalain na may mabubuo at hindi ko alam kung sino sa tatlong lalaki na yon ang ama. Okay na po, Osang. Tanggap ko na. Mahinahong sabi ko bago lingunin si Ma'am Lian. Salamat po sa pagtanggap sa akin, ma'am. Pakisend na lang po yung sahod ko sa bank account ko. Thank you po ulit. Hinila ko na si Osang paalis doon. Alam kong magagalit pa ito kaya mas mabuting ilayo ko na muna siya. Ayan na sinasabi ko sa iyo eh. Sabi ni Osang sa akin. Ang bilis-bilis mo kasing magtiwalang babae ka. Isang ngiti lang sa'yo ng tao magtitiwala ka na. Paano na yung mga brands na minomodel mo niyan? Siguradong matatanggal ka na rin doon. Saan ka kukuha ng panggastos mo? Di ka naman tutulungan ng pamilya mo. At isa pa, di mo kilala yung tatay ng batang dinadala mo. Napanguso na lang ako't napayuko. Mas nagiging magulang pa si Osang sa akin kesa sa mga magulang ko. May ipon naman ako.
Mahinang sagot ko. Pagkatapos kong manganak, magtatrabaho agad ako. Sino magbabantay sa anak mo? Sige nga. Tanong nito. Sasagot sana ako, kaya lang biglang tumunog ang tiyan ko. Napahinga ng malalim si Osang bago hawakan ng kamay ko. Mamaya na kita pagagalitan, kumain na muna nga tayo. Sabi nito kaya't napangiti ako. Dinala ko ni Osang sa mang inasal dito sa mall. Siya raw ang mag-order at maghahanap na lang ako ng upuan. May nakita akong apatan. Akmang uupo ako pero naunahan ako ng 3 lalaki. Nang lingunin ko sila, ay nanlaki ang mga mata ko. Ikaw! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Ha? Napaatras at napalunok na lang. She was with me that night. Sabi nung lalaking maamo ang mukha. Tanga, ako yung kasama niyan. Sabi naman ng lalaking asul ang buhok. She was with me. Masungit na sabi ng lalaking mukha, talagang masungit. Nyemas, lahat ba sila nagalaw ako? Nakipag-force ba ako? Pero sure talaga akong hindi eh. Hindi naman kaya ni Pempem ang 3 talong. Maharte din tong Pempem ko eh. Siguradong isa lang ang pinapasok nito. Shy type ang Pempem ko kahit mabuhok. May problema ba? Dumating si Osang dalang number namin sa table. Lay, may nangaaway na naman ba sa'yo? Wala. Utal kong sagot bago siya hawakan sa braso. Tara, hanap tayo ng table natin. Aalis ka na naman. Nagsalita yung masungit. Ginawa mo yan pagkatapos ng nangyari sa atin. Manahimik ka, Malcolm. Akong tinakasan yan. Sabi ng asul ang buhok. Sure ako yung kasama niyan sa isang masarap na gabi. Don't pressure her. Sabi ng lalaking maamo ang mukha. Ako lang yung mahina ang tama nung gabing yun. At sure akong kami ang nagsama. Lay? Isa sa kanilang ama ng anak mo? Bumaling sa akin si Osang. Lay, hindi mo naman sila pinagsabay-sabay, hindi ba? Hindi ah. Mabilis kong sabi. Hindi ko matandaan pero isa sa kanila yung nakaano ko. Osang, hindi ko naman sila kayang lahat. Buntis siya? Nagtanong yung masungit. Oo, may problema ka ba? Maangas na tanong ni Osang sa kanila. Isa sa inyong ama at isa sa inyo ang pananagutan siya. Ang laki nang nawala sa kanya kaya't umayos kayo. Hinila ni Osang ang pangdalawahang table at idinikit sa table ng 4. Pinaupo ako ni Osang kaya't napayuko na lang ako. Magiging daddy na pala ako eh. Sabi ng asulang buhok na katabi ko. Naglahad doon ng kamay sa akin. Hi babe, ako si Blue Velasquez. Kung pamilyar ako, isa akong artista at nagbabanda rin. Ako si Lorelai Estrella. Pakilala ko bago tanggapin ng kamay niya. Hindi ko alam pero wala akong nararamdaman kahit na ano. Parang simple lang, ganun. Malcolm Sullivan, pakilala nung masungit. I'm not ready for being a father, but I'll support your needs and the child's needs. Hindi ko naman maiwasang irapan siya. Sungit-sungit ng lintik. Nico, nakangiting pakilala ng mabait bago naglahad ng kamay. Stepbrother ko si Malcolm. Pasensya na sa ugali niya. Nakangiting nakipagkamay naman ako sa kanya. Hindi ko alam pero bigla akong kinilig sa kanya. Posibleng siya yung nakatulong ko sa paggawa ng batang nasa sinapupunan ko. Napatigil lang kaming lahat nang dumating ang order namin. Nagsimula na agad akong kumain dahil gutom na ako. Cravings ko rin yung chicken na mang inasal talaga. O ano ng plano nyo? Tanong ni Osang sa 3 lalaki. Hindi sumagot ang mga ito. Aba, alalahanin yung mabuti kung sila ba talagang nakasama nyo. Hindi po pwedeng 3 kayong ama ng baby niya. Sure nga kasi akong siya talaga yun, sabi ni Blue. Matalas ang memorya ko, lalo na pagdating sa magaganda. Mukha kang babaero, kaya wala akong tiwala sa'yo. Walang prenong sabi ni Osang kay Blue. Kiss ka na agad sa akin. Lo? Parang batang sabi ni Blue. Sa inyong 3, dito lang sa mukhang mabait ako may tiwala. Pagdukoy ni Osang kay Nico. Nico ka, hindi ba? Ikaw yatang ama ng anak nitong si Leiko eh. Pupusta ko ang lahat ng yaman ko. Ako ang ama. Sabat ni Malcolm.
Tandang-tanda ko na may nunal sa leeg ang babaeng nagalaw ko. Nunal niya ang pinanggigilan ko ng gabing yun eh. Wala sa sariling napahawak ako sa leeg ko at napalunok. May kung anong pakiramdam din akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Medyo kinabahan din at parang kinilig ako. Medyo accurate siya kasi nakita ko sa salamin na maraming marka ang leeg ko, lalo na sa nunal. Pero imposible namang siya. Ang sungit-sungit kaya niya. Super sungit niya. Stop pressuring her, sambit ni Nico. Nag-a-adjust pa siya, okay? Makakasama sa baby kapag pinressure natin siya ng sobra. Kaya kalmahan niyo muna. Buti pa itong si Nico, mabait. Ang amo-amo talaga niyang tignan. Parang ang green flag niya. Papanong gagawin? Hihintayin maipanganak ang bata at magpa-DNA? Tanong ni Osang. O hintayin nating makaalala ng mabuti itong si Lei para masabi niya kung sino talagang ama? Let's take it slowly. Nakangiting sabi ni Nico. Just give me your address. Lei, palagi kitang dadalawin sa inyo at palagi kong ibibigay ang mga gusto mo. Ako rin, sabi ni Blue. Pero nakadisguise ako Alam niyo na, baka pagkaguluhan kasi ako. I'm busy, sabi naman ni Malcolm. Alam ko naman na parang wala siyang pake, pero umasa pa rin talaga ako. Wala rin akong pake sa'yo, masungit kong sabi sa kanya. Hindi ko na sila pinansin at nagpatuloy na lamang sa pagkain ko. Nakailang extra rice ako kasi sobrang gutom ako. Totoo palang matakaw kapag buntis. Pagkatapos kumain ay lumabas kami ng kainan. Nakasunod naman sa amin ni Osang yung 3 lalaki. Medyo crowded dahil sikat nga talaga si Blue. Pero kinausap nito ang mga fans niyang nakinig naman. Oh, may work na ako, sabi ni Osang bago lingunin ng 3. Kailangan may maghahatid kay Leigh's apartment. Ako na, sabay na sabi ni Blue at Nico. Kakapal na mga mukha niyo Nakisakay lang naman kayo sa akin Masungit na sabi ni Malcolm bago tumingin sa akin. Sa akin ka na sumabay, baka sabihin mo masama ang ugali ko. Ay, hindi ba? Sarcastic ang tanong ko. Whatever, sabi na lang nito. Inirapan ko siya bago lingunin si Osang. Uwi na ako, Osang thank you. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ngumiti lang ito at tumango. Nilingon nito ang 3 lalaki at binigyan ng nagbabantang tingin. Kapag may nangyaring masama kay Lei at inaanak ko, tatamaan kayo sa akin sabi nito bago ihinto ang kanyang paningin kay Malcolm. Lalo ka nang masungit ka. Ngumiti muli sa akin si Osang bago bumalik sa kanyang trabaho. Okay na, kaya ko ng sarili ko. Nakangiting sabi ko sa 3 lalaki. Iyahatid na kita. Masungit na sabi ni Malcolm. Napasimangot ako nang hawakan nito ang braso ko at hilahin ako. Naramdaman ko namang nakasunod sa amin sila Nico at Blue. Malcolm, she's pregnant, sabi ni Nico. Be gentle with her. Huminto si Malcolm at nagtaas ng kilay. Be gentle? But she asked me that night to be rough. Nakangising sabi nito. Nanlaki ang mga mata ko't pakiramdam ko ay nag-init din ang pisngi ko. Bastos! Singhal ko kay Malcolm bago siya hampasin. Umirap lamang ito at hinila muli ako. Nang makarating sa parking lot, ay pinasok ako nito sa isang BMW na kulay itim. Umikot ito papuntang driver's seat bago i-start ang sasakyan. Kung ayaw mo akong ihatid, ayos lang naman sa akin. Inis kong sabi bago padabog na nagkabit ng seatbelt. Malcolm, pakilugar lang ang kasungitan mo sabi ni Nico na nasa backseat, katabi si Blue. Oo nga, sang-ayon ni Blue. Buntis si Baby Lei. Kapag may nangyaring masama sa anak namin, susuntukin kita. It's our baby, Blue, sabi ni Nico kay Blue. Shut up, both of you. Masungit na sabi ni Malcolm. Akong ama ng baby niya, okay? Mga asyumero. Pinaandar ni Malcolm ang sasakyan. Tahimik lang ako habang nakatingin sa labas ng sasakyan. Parang mas gumulo pa yata ang buhay ko nang makita ulit sila. Peste talagang Bea yun Makalbusa na siya. Pati na rin yung buhok sa ibaba niya. Nakakainis silang magkakaibigang inggitera.
Lumiko ka dyan sa kanan. Sabi ko kay Malcolm na agad naman itong ginawa. Ilang minuto lang ay nakita ko na yung kanto na papuntang apartment namin ni Osang. Kaya pinahinto ko ng sasakyan. Hindi rin kasi kasya ang sasakyan niya ron. Dito na lang ako. Sabi ko bago tanggalin ang seatbelt ko. Salamat ah. Hindi ko na sila hinintay sumagot at agad na akong naglakad patungo sa apartment namin ni Osang. Nang makarating doon ay binuksan kong pinto at pumasok. Akmang isasara ko yon pero napatalon ako sa gulat nang makitang nakasunod sa akin yung tatlo. Ano pang ginagawa niyo rito? Gulat kong tanong. Ibinilin ka sa amin ng kaibigan mo kaya babantayan ka muna namin. Nakangiting sabi ni Blue. Okay lang kahit hindi mo kami papasukin. Ayos na kami rito. Napahinga ako ng malalim. Baka makita sila ng landlady tapos pagalitan pa ako. Kaya pinapasok ko na sila. Maliit lang tong apartment namin kaya't huwag kayong magreklamo. Sabi ko. Isa pa wala rin kaming pagkain dito. Wala akong sahod at natanggal ako sa work. Kaya need ko pang magtipid. Nawala rin sa akin yung mga modeling brands ko dahil buntis ako. It's okay, I can support you. Nakangiting sabi ni Nico. Nakakainis, ba't ba nagpapakilig siya? Ang green flag niya tapos itong stepbrother niya. Parang pinaglihi sa sama ng loob. Ang sungit-sungit. Thank you. Nakangiting sabi ko na lang. Iniwan ko sila saglit sa sala para magpalit ng damit. Naiinitan din kasi ako sa suot ko ngayon. Nang makalabas ako ay nadatnan ko silang nagse-cellphone. Ang gagwapo maliban sa isang masungit na mukhang kulugo. What? Nag-angat ng tingin sa akin si Malcolm. Inirapan ko lang siya bago maupo sa isang upuan na malayo sa kanila. Dumukmo lang ako doon at nag-cellphone rin. Ilang sandali lamang ay naramdaman kong nakatulog ako. Nang magising ako, ay nasa kama na ako at nakatutok sa akin ng electric fan. Nakangusong bumangon ako at bahagya akong nagulat dahil madilim na pala sa labas. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Osang na naghahanda na ng pagkain. Ang haba ng tulog mo, sabi nito. Nasabi pala ni Ma'am Lia na nasend na yung pera sa bank account mo. Pwede ka raw bumalik kapag nanganak ka na. Nakangusong tumango ako. Sinong nagdala sa akin sa kwarto? Tanong ko. Siguro si Red o si Blue? Mukhang si Malcolm, sabi nito. Nang makauwi kasi ako, mag-isa na lang siya rito. Wala ka raw kasing kasama. Mukha ka pa naman daw tatanga-tanga. Napasimangot ako. Okay na sana eh, matatouch na ako. Sama pala ng ugali niya, kabad trip. Malcolm's point of view. I'm tired. Nakakapagod pag marami kang responsibilidad sa buhay. Ayos lang, ginusto ko naman to. Inako ko ang lahat para hindi ma-pressure si Nico. I want Nico to enjoy his life. Ayokong ma-pressure siya kaya lahat ng responsibilidad na dapat meron din siya ay inaako ko. Malcolm, mabuti ka pa maaasahan ko sa mga ganito. Sabi ni Tito Louie, stepfather ko at biological father ni Nico. Kay Nico wala kang maaasahan. Puro lang pasarap sa buhay. Tito, Nico is not like that. Mahinahong sabi ko. Please, stop saying bad words with my brother. Inaako ko lahat para ma-enjoy niya ang buhay niya. And stop comparing us. Tama naman si Malcolm. Sang-ayon ni Mommy. Louie, nagre-rebelde si Nico dahil sa ganyang pagtrato mo sa kanya. Maging mabait ka naman sa anak mo. Papanong matututo niyan si Nico kung ini-spoil ninyo? Napailing-iling si Tito Louie. Malcolm, magpahinga ka na muna para hindi ka mapagod ng sobra. Huwag kang puro trabaho at baka tumanda kang mag-isa niyan. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Hindi maganda ang relasyon ni Nico at Tito Louie. Mas lalong lumalala yun nung dumating kami ni Mommy sa buhay nila. Nung una hindi ako gusto ni Nico pero nakuha ko naman ang loob niya. Nagre-rebelde si Nico dahil sa mga trato ni Tito Louie sa kanya. Sinusubukan kong ayusin ang lahat pero kulang pa rin. Wala pa rin nangyayari. I gotta go. Paalam ko bago tumayo. Humalik ako kay Mommy bago tuluyang lumabas ng bahay.
Sumakay ako sa kotse ko at nag-drive patungong grocery para mamili. Mamamalengke ako, pero hindi para sa akin. Para kay Lay ang ipapamalengke ko. Siguradong sigurado ako na ako ang ama ng anak niya. Una ko pa lang siyang nakita ay sigurado na agad ako. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sinasabi ni Nico at Blue na kasama rin nila si Lay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nasa kondo kong dalawa. Namili ako ng mga pagkain at mas marami ang prutas. Madalas ding mag-crave sa cookies at tasty bread si Lay, kaya dinamihan ko na rin yun. I admit that I don't want to settle down yet, and I don't want to be a father, but I don't want to run away from my responsibilities. Pagkatapos mamili ay agad na akong dumiretso sa apartment nila Lay. Bit-bit ko ang lahat ng mga pinamili kong kumatok sa pintuan nila. Bumukas naman ng pinto at iniluwal si Lay na halatang bagong gising. Gulat na gulat pa ito. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nito. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Tanong ko. Napaiwas ako ng tingin ng mapagtantong wala siyang suot na bra. Is she trying to seduce me? Pasok ka, sabi nito at mabilis na tumalikod. Mukhang na-realize na rin niya. Sandalit maghihilamos lang ako at magpapalit ng damit. Masama pa naman ang ugali mo. Pumasok to sa kwarto niya. Nanatili naman akong nakatayo bit-bit yung mga dala ko. Hindi naman siya nagsabing maupo ka kaya't hindi ako uupo. Oh, ba't naman para kang gwardyang nakatayo dyan? Masungit na tanong nito. Sinabi mo bang maupo ako? Masungit ko ring tugon sa kanya. Maupo ka na ho! Sarcastic ang sabi nito. Naupo naman agad ako. Anong kailangan mo't bakit may dala ka pa? I'm here to visit our child. Sagot ko. Bumili na rin ako ng mga pagkain mo. More on cravings mo. Baka kasi sabihin mo wala akong kwentang ama. Masyado kang magastos. Hindi nga tayo sure kung ikaw ang ama nitong anak ko. Masungit na sabi nito. Gusto mo bang i-replay natin ngayon yung ginawa natin nung gabing yun? Para magkaalaman na. Paghahamon ko sa kanya. Bastos! Singhal nito sa akin. Buti pa yung kapatid mo. Mabait at maginoo. Bahagyan namang nainis ako dahil sa sinabi nito. Sanay na akong kinukumpara ang ugali namin ni Nico. Pero nung si Lay ang nagsabi, nainis ako. Hindi na lang ako sumagot at baka maramdaman niya kung gaano akong kainis. Kinuha ni Lay ang dala ko at kinalkal yun. Nakita ko kung papaanong nagningning ang mga mata nito nang makita ang cookies at tasty bread. Pero parang masarap din ang balut ngayon. Narinig kong sabi niya. No, you will not eat balut. Seryosong sabi ko sa kanya. Magpa-check up muna tayo at magpaalam sa magiging doktor mo. Ako na lang ang magpapa-check up. Baka busy person ka, makaistorbo pa ako sa'yo. Sabi nito. Tapos kapag si Nico nag-aaya, game ka. Napairap ako. Ako ang ama ng anak mo, pero ibang hinahanap mo. Wala akong sinabi, ang OA nito. Singhal nito sa akin. Naano lang ako, paano kung hindi ikaw ang ama ng baby ko, di naistorbo pa kita. Ako nga ang ama. Malakas ang hinala ko na sperm ko yung nabuo. Nakasimangot kong sabi. Bakit pinagpipilitan mo? Ang sabi ni Nico, imposible daw na ikaw ang ama dahil hindi mo pa gustong mag-settle down. Sabi nito. Nagsalubong naman ang kilay ko. Bumalik ang inis ko dahil sa sinabi ni Lay. Nainis ako kay Nico dahil sinabi niyang ganung bagay. Sinabi ko yun pero hindi ibig sabihin tatakbuhan ko ang responsibilidad ko. Masungit kong sabi bago tumayo. Magluluto ako ng breakfast. Bawal sa buntis ang magutom. Hindi ko na siya hinintay makapagsalita. Kinuha ko yung plastic na puno ng mga frozen foods. Iniligay ko ang mga iyon sa ref nila bago ako magsimulang magluto. Independent ako sa buhay, kaya marunong ako sa lahat ng gawaing bahay. Tinuruan din ako ni Mommy dahil para daw masanay ako. Ayoko ng bawang sa sinangaga. Narinig kong sabi ni Lay na nasa likuran ko pala. Bahagya ko itong nilingon at nakita ko itong kumakain ng cookies. Bahagya naman akong napangiti at nagpatuloy sa pagluluto. Nang matapos ako'y naghain ako. Sakto namang lumabas ng kwarto ang kaibigan niyang si Osang. At sakto ring sumulpot si Nico at Blue.
Sakto, di pa ako kumakain. Sabi ni Blue. Bakit ka nandito? Tanong ni Nico sa akin. Bakit? Masama ba? Medyo inis kong tanong. I didn't say anything. Tugon nito. Ang sabi mo kasi busy ka, kaya nagulat lang ako't nandito ka. Hindi na ako sumagot. Naupo kaming lahat at nagsimula ng kumain. Mabuti na lang at marami akong nailuto. Huwag mong ubusan si Lay. Saway ko kay Blue. Napatingin ako kay Nico nang lagyan nito ng ulam ang plato ni Lay. Kumain ka ng marami para sa baby natin ha. Malambing na sabi ni Nico sa babae. I want you both to be healthy, okay? Nainis naman ako sa nakikita ko. Parang may mali sa kilos ni Nico. I know him. Hindi siya ganitong tao. Is he in love with Lay? Thank you, Nico. Sagot ni Lay. Gamit din ng malambing na boses. Mas lalo naman akong nainis. Bakit ang bait-bait niya pagdating kay Nico at Blue? Bakit sa akin masungit siya? Kinakain ng tosino ha, hindi tinotorture. Napalingon ako kay Osang na magsalita ito. Parang nagsasanay kang maging kanibal. Napatingin ako sa pagkaing nasa plato ko. Lusak-lusak ng ulam ko. Selos ka ba? Tanong nito. Why would I? Tanong kong pabalik. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Why would I be jealous, huh? Napangisi ito. Diyan nagsisimula ang lahat sa pagiging defensive at pagiging denial. Umirap lang ako at nagpatuloy na sa pagkain. Pagkatapos kumain ay si Osang nang naghugas. Naupo naman kami sa sala. Magkatabi si Nico at Lay. Pareho pa rin silang sweet sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong paraan ng pagtingin ang ibinibigay ko sa kanila. Basta hindi ko nagugustuhan ang nakikita ko. Naiinis ako. Gusto kong bigla na lang hilahin si Nico palayo kay Lay. Sasamahan kita sa check-up mo ah, sabi ni Nico kay Lay. Akong kasama niya. Madiing sabi ko kaya't napatingin sila sa akin. Akong sasama sa kanya. Ako ang kakausap sa magiging doktor niya. Ako ang aasikaso sa mag-ina ko. You're a busy person, Malcolm, sabi ni Nico. Ako na lang para wala ng away, sabat ni Blue. Anak ko naman ang dinadala niya. Inis akong tumayo na ikinagulat nila. Ako ang sasama. Madiing sabi ko bago naglakad palabas. Naiirita na ako sa kanila, lalo na kay Nico. I love my brother but I badly want to punch his face. Lorelei's point of view. Maayos naman ang naging check-up ko at si Malcolm ang kasama ko. Binigyan ako ng vitamins at binili na ng doktor. Medyo natatakot nga ako dahil masakit daw mga anak at mahirap. Alam na rin ng family ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. As what I expected, they are disappointed. Lalo na yung papa ko. Hindi niya raw ako susuportahan at bahala raw ako sa buhay ko. Ano pa ba nga asahan ko? Since birth hindi naman niya ako sinuportahan. Tuwing tatawag ako, magagalit siya dahil istorbo daw ako. Hindi ko tuloy alam kung paano ako magiging magulang sa anak ko. Hindi ko kasi naranasan ang pagmamahal ng isang magulang. Si mama naman, ipinatawag agad ako. Buong akala ko masaya siya pero puro masasakit na salita lang palang matatanggap ko. Hindi ka na nga nagtapos ng pag-aaral, lumandi ka pa? Galit na sabi ni mama. Ikaw ang panganay. Ikaw ang dapat natutulong sa amin. Mas nakakatulong pa yung mga kapatid mo ngayon. Ano bang utak merong kali? Napakagat na lang ako sa ibabang labi ko. Ipinapahiya niya ako sa harapan ng bago niyang pamilyang mahal na mahal niya. At anong napala mo sa pagpapabuntis? Nawalan ka ng endorsement. Naging pabigat ka lalo. Dagdag pa nito. Yun na nga eh. Ako yung panganay. Ako yung unang anak. Ako yung unang dumating sa buhay niyo ni Papa. Pero ako yung nagmamakaawa sa atensyon niyo. Ako yung walang natatanggap na pagmamahal palagi. Hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil ilang beses ko lang kinikimkim to. Ma, ako yung unang biyaya. Pero ako yung hindi niyo priority. Kahit ayokong umiyak, tumulo pa rin ang luha ko. Ma, bakit puro mga bagong pamilya niyo ni Papang priority niyo? Paano ako? Tumigil ako sa pag-aaral kasi ayaw niyo akong suportahan.
Hindi ko na kinaya kasi ako lang naman ang nagpapaaral sa sarili ko Kaya tumigil ako. Napahinga ako ng malalim bago punasan ang mga luha ko. Hindi niyo man lang ako kinakamusta ni Papa? Tuwing akong nangangamusta, magagalit kayo. Kailan niyo ba ako gagawing priority? Kailan kaya darating yung araw na hindi na ako magmamakaawa sa atensyon niyo? Napatawa na lang ako. Pasensya na sa drama. Alis na ako para wala na kayong problema. Tumayo ako't lumabas ng bahay niya. Pakiramdam ko, sobrang unfair ng mundo sa akin. Pakiramdam ko, gusto na lang akong pasukuin ng mundo. Ang unfair ng buhay ko Sobrang unfair. Sakay na. Napatigil ako sa paglalakad ng may humintong sasakyan sa gilid ko. Si Malcolm. Sakay na. Napaiyak naman ako bago sumakay sa kotse niya. Parang bata ang hagulgol ko habang kinakabit ang seatbelt ko. Gusto ko lang naman ng pagmamahal nila. Bakit hindi nila magets yun? Sabihin na lang nating pagkakamali na lang nila ako. Pero bakit hindi man lang nila kayang ipakita sa akin at iparamdam sa akin na anak nila ako? Huwag ka nang umiyak. Sabi ni Malcolm pero hindi ko talaga kayang mapigilan. Napahinto lang ako sa pag-iyak nang mapagod ako. Inilibot kong paningin ko at napagtanto kong nakahinto ang kotse sa parang market seaside. Do you want balot? Tanong ni Malcolm kaya't napatingin ako sa kanya. Napatango naman ako. Then, let's buy balot. Sabi nito. Bumabato ng sasakyan kaya bumaba rin ako. Dumiretso siya sa bilihan ng balot at bumili siya ng 2. Bumili rin siya ng tubig bago kami naupo sa isang bench. Natakam ako sa balot kaya agad kong binuksan yung isa at nagsimula ng kumain. Ayaw mo? Tanong ko sa kanya. I don't eat balot. Sagot nito. Tinapay ang kinakain niya. So, why are you crying? Family problem lang. Sagot ko bago mapatawa. Huwag mo na lang pansinin ang kadramahan ko. Sanay naman na ako If you can't handle it, just open up to me. Sabi nito kaya't napatingin ako sa kanya. I won't laugh at you. I'll never do that, okay? Kung hindi mo na kaya, hindi masamang magkwento. Nangilid naman ang luha ko. Gusto ko lang namang mahalin nila ako pareho. Kahit pagkakamali lang ako. Napapagod na kasi ako magmakaawa para sa atensyon nila Ako yung unang anak pero ako yung laging last. Naiiyak kong sabi. Hindi ko tuloy alam kung paano ako magpapakaina sa baby ko. Alam kong kaya mong magpakaina sa anak natin. Hindi mo man maramdaman ang pagmamahal ng mga magulang mo. Sigurado naman akong magiging mabuting ina ka. Sabi nito. I know you can do it, Lay. Just believe in yourself. Isa pa, nandito naman ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa sinabi ni Malcolm. Hindi ko alam na may soft side pala siya. Si Nico ang nagugustuhan ko pero parang nahihila ako ni Malcolm sungit. Ewan ko rin, pero parang mas nakukumbinsi yata ako na si Malcolm ang ama ng baby ko. Sa mga galawan niya kasi, parang siya yung nakasama ko nung gabing yun. Masyado kasing madilim kaya't hindi ko nakita yung mukha ng lalaking nakasama ko. Pero yung katawan at height, isa talaga sa kanilang 3. Ikaw, mahal ka ba ng pamilya mo? Tanong ko sa kanya. Yeah, my mother loves me so much. Sagot nito. Hindi ko kilala ang father ko pero hindi naman ipinaramdam ni mami na wala akong tatay. High school ako, napangasawa ni mami si Tito Louie, father ni Nico. Hindi na sila nagkaanak dahil nagkaproblema sa matres si mami. Nung una palagi akong inaaway ni Nico kasi hindi niya kami tanggap ni mami. Pero naging maayos naman ang lahat. Alam kong malungkot si Nico dahil naghiwalay ang parents niya at nawala sa kanya ang atensyon ng mga ito. Dagdag pang pressure ni Tito. Kaya naman para hindi mahirapan si Nico at ma-enjoy niya ang kanyang buhay, inako ko na ang lahat ng pressure. I want my brother to be happy. Nico doesn't deserve this cruel world. Kahit maghihirap ako at magkasakit sa mga trabaho, ayos lang sa akin. Ang mahalaga walang dalang pressure ang kapatid ko. Nakangiting sabi nito. Mas lalo kong nakilala si Malcolm at masasabi kong napakabuti niyang tao.
Masungit siya pero soft-hearted naman. Siguradong magiging mabuting ama siya kung sakasakali. Naramdaman ko ang pagmamahal niya sa kapatid niya kahit hindi naman sila magkadugo. Parang hinahatak na ako ni Malcolm ah. Ang bait mo naman pala. Nakangiting sabi ko sa kanya. Napasimangot naman to. No, I'm not. Natawa naman ako. Gumaan ang pakiramdam ko dahil kay Malcolm. Nawala biglang nararamdaman kong lungkot. Nang maubos ng balut ay pinainom ako ni Malcolm ng maraming tubig. Ayoko pang umuwi kaya't nag-ikot kami sa market side. Sabi ni Malcolm, bilhin ko ang mga gusto ko. Kaya bawat stool ng pagkain ay hinihintuan ko para bilhan. Baka naman sumakit ang tiyan mo. Sabi ni Malcolm. Umiling lang ako bago uminom ng tubig. Hindi ko naman naubos yung mga pagkain kaya't iuwi ko na lang. Malcolm, gusto ko yun. Ninuso ko yung isang pink stuffed toy na unicorn. Wala lang, ang cute lang kasi. Pwede bang bili mo ko? Babayaran ko sa'yo. No need. Sabi lang nito. Binili niya yung stuffed toys. Yung pinakamalaki pang kinuha niya para sa akin. Nang mapagod kami, tumambay kami saglit sa seaside para tignan yung dagat. Nakikita pa rin kasi namin dahil sa magandang ilaw. Nabusog ako, sabi ko bago mapasapo sa tiyan ko. Thank you, Malcolm. Tipid lang itong ngumiti. Maya-maya lamang ay nag-decide kaming umuwi. Pagod na pagod ako kaya't napahikab na lang ako dahil sa antok. You can sleep here, sabi ni Malcolm. Umiling lang ako at nagkusot ng mga mata. Ilang sandali nga lang ay nakarating kami sa apartment. Pagbaba namin ay bumungad agad sa amin si Nico. I'm worried about you, sabi ni Nico bago lumapit sa akin. Hinawakan nito ang kamay ko. Ang mukha nito ay puno ng pag-alala pero parang hindi ko maramdamang sincere siya. Mahamog na, bawal kayong mahamugan ni baby, sabi nito. Ayos lang naman ako, sagot ko. Sinamahan lang ako ni Malcolm, kumain lang kaming dalawa sa labas. Bumaling to kay Malcolm. She's pregnant. Gabing-gabi na pero kung saan-saan mo siya dinadala. Paano kung may mangyari sa anak namin? Anak namin, Nico. Anak namin. Madiing sabi ni Malcolm sa kapatid. At saka wag mo nga akong minamanduhan. Alam kong ginagawa ko. Palagi ka namang pabide. Nakangising sabi ni Nico sa kapatid. Nico, may problema ka ba? Kunot noong tanong ni Malcolm sa kapatid. Lasing ka ba? Ba't ganyan ka? Nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan ng dalawa, kaya agad ko na silang pinaglayo. Huwag kayong mag-away. Mahinahong sabi ko bago balingan ng tingin si Nico. Ayos lang ako, Nico. Tumango naman ito. Sorry, I'm just worried. Maamong sabi nito. Bibisitahin kita bukas, okay? Good night, Lay. Hindi ako nakakilos nang halikan ako nito sa labi. Saglit lang yun pero nakakagulat pa rin. Ngumiti si Nico sa akin bago tuluyang umalis. Kinakabahang napalingon naman ako kay Malcolm. Sobrang dilim ng aura nito kaya't napalunok ako. Pumasok ka na. Seryosong sabi nito. Tumalikod to't sumakay sa kotse niya tsaka nag-drive palayo. Bahagya naman ako nalungkot sa inasta nito kaya't napanguso na lamang ako. Malcolm's point of view. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Nico. Parang nag-iiba siya. Bumabalik siya sa dating siya na galit sa akin at walang modo. Nag-away kayo ni Nico? Tanong ni Blue. No, sagot ko. Hindi ko alam kung anong trip niya ngayon. Pansin ko parang mainit ang ulo eh. Sabi ni Blue na pailing. Baka naman nagseselos sa inyo ni Lay. Hindi ko alam. Sagot ko lang. Tungkol pala kay Lay, naalala ko na yung lahat. Sabi ni Blue. Tinulungan ko si Lay nung matumba siya. Yun lang. Hindi siya yung babaeng nakasama ko nung gabing yun. Hindi ko lang talaga gets kung bakit napunta ako sa kwarto mo. Napakunot noon na lang ako. Parang may hindi magandang nangyayari. Wala rin naman sa akin yung keycard mo dahil naiwan ko sa office. Sabi pa ni Blue. Imposibleng nagkamali talaga ako. Napatango na lang ako at hindi na nagsalita pa. Tinapos ko ang papeles na pinatatapos sa akin ni Tito Louie bago magdesisyong umuwi muna sa bahay. May lagnat kasi si Mommy at gusto ko siyang kamustahin. Makikikain ako kaya sumama ako.
Sabi ni Blue na nakasakay sa kotse ko. Ilang araw ko nang hindi napupuntahan si Lay dahil sa inis ko. Dahil sa ginawa ni Nico. Ewan ko kung inis pa ba ito o selos na. Pero mamaya, bala ko siyang puntahan dahil baka mapano na sila ng anak ko. Nang makarating sa bahay, agad akong bumaba. Nasa labas pa lang ako nakakarinig na ako ng mga sigawan. "Wala kang kwentang anak!" Narinig kong sigaw ni Tito Louie. Nakita ko si Tito Louie at Nico na nag-aaway. Si Mami naman ay inaawat si Tito. Putok ang labi ni Nico, kaya mukhang nasuntok siya ni Tito. "Ganyan naman palagi ang tingin niyo sa akin walang kwenta." Galit na sabi ni Nico. "Kailan ba ako magiging magaling sa inyo ha? Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang ugali mo. Sunod naman palagi ang luho mo," sabi ni Tito. "Mabuti pa si Mahal kung maaasahan. Lahat ng responsibilidad mo sinasalo niya. Ayan, palaging ang anak ng kabit mo ang magaling. Itsyapwera na ako noon, mas lalo pang naging itsyapwera dahil sa pagdating nila." Galit na sabi ni Nico. "Nico," saway ko sa kanya kaya't napalingon sila sa akin. "Don't disrespect my mother." "Oh, ayan na palang magaling na anak Pagak na sabi ni Nico. "Ang bastardo pero mas anak ang turing. Dad, nandito ng pinakamamahal mong si Malcolm. Aalis na ako't baka masira akong family bonding nyo." "Nico, ano bang problema mo?" Nilapitan ko siya't hinawakan. "Mag-usap nga tayo. Bitawan mo nga ako." Galit na sabi nito bago tapikin ang kamay ko. "Wala akong dapat na sabihin sa'yo. Nico, kayo ng nanay mo ang problema ko. Ano, masaya ka na?" Singhal nito sa akin. "Dahil sa inyo nawalan ako ng pamilya. Nagiging okay na kaming daddy pero hindi natuloy dahil sa pag-eksena nyo. Lalo ka na. Masyado kang sipsip sa tatay ko, kaya palaging ikaw ang magaling. Palaging ikaw ang napupuri. Sa'yo palaging may tiwala at sa akin, wala." "Nico, hindi totoo yan." Mahinahong sabi ko. "Nico, mahal ka ni Tito Louie." Tumawa ito. "Ako? Mahal ni Dad? Baka nga magpa-party pa yan kapag namatay ako Gusto niyang mawala ako sa buhay niya." Hindi ko naman napigilan ang sarili ko at nasuntok ko na siya. "Ang bunganga mo, Nico. Umalis ka na. Bumalik ka kapag matino ng pag-iisip mo para maintindihan mo kami." Galit kong sabi. Ngumisi ito bago dumura ng dugo. "Sinira niyong mag-ina ang pamilya ko. Kaya kukunin kong mag-ina mo. Ikaw ang ama ng anak ni Lay. At aagawin ko sila sa'yo. Sakto, nahuhulog na rin si Lay sa akin. Kapag natuluyan siya sa pagkahulog, sasaktan ko siya." Nakangising sabi nito. "Pinlano kong lahat, Malcolm. Alam kong maa-attract ka sa kanya kaya sinet up kong lahat. Sorry na lang at nadamay pa si Blue." Napaigting ako ng panga bago galit na hilahin ang kwelyo niya. "Nananahimik sila, Nico. Huwag mo silang idadamay ng anak namin." Madiing sabi ko. "Kaya palang bait mo sa akin." Napalingon kami sa nagsalita. Mabilis kong nabitawan si Nico nang makita si Lay. Nangingilid ang luha nito at may hawak siyang paper bag. "Lay," nasambit ko. "Okay lang, hindi naman ako na-fall sabi nito. Nasaktan lang ako kasi nakahanap na ako ng kaibigan at pamilya. Pero tinatarantado lang pala ako. Hindi sumagot si Nico at padabog lang lumabas. Sinenyasan ko naman si Blue na sundan si Nico dahil baka may kung anong gawin to. "Lay, kanina ka pa ba?" Maamong tanong ko bago siya lapitan. "Pasensya na sa narinig at nakita mo Ako nang humihingi ng pasensya." "Wala ka kasing paramdam kaya hinanap kita." Mahinang sabi nito. "Nasabi sa company mo na umuwi ka kaya pumunta ako rito. Hindi ko naman akalaing may teleserye pala." Bahagya akong natawa bago siya hilahin at yakapin. Tuluyan akong kumalma nang mayakap ko na siya. "Sorry kung hindi kita pinupuntahan ng ilang araw," sabi ko. "Nagselos kasi ako "He?" Masungit na sabi nito kaya't napatawa ako. Humiwalay ito sa yakap at kitang-kita kong pamumula ng buong mukha niya. Nakanguso ito at mataray ang tingin sa akin. "Nagluto ako ng sinigang. Kain tayo?" Nakangiting sabi nito.
Bago pa ako makatango ay may tumikhim na. Napatingin kami kay Mommy at Tito Louie. "Mom, are you okay?" Alalang tanong ko sa kanya. "Ayos lang ako," sagot ni Mommy. Sinat na lang ang nararamdaman ko. Tumango lang ako bago balingan si Tito Louie. "Tito, please talk to Nico nicely. Paano kayo magkakaintindihan kung kinukumpara mo siya? Gusto lang ni Nico ng pagmamahal at atensyon mo. Iparamdam mo sa kanya yon. Kakausapin ko rin si Nico para magkaayos kayo." Mahinahong sabi ko. Hindi sumagot si Tito at basta na lang naglakad paakyat ng hagdan. "Diyan na muna kayo, kakausapin ko lang." Nakangiting sabi ni Mommy bago sundan si Tito. Binalingan ko naman si Lay. Marahan ko itong hinila patungong kusina. Pinaupo ko siya sa isang stool at ako nang nagsali ng dala niyang ulam. Nagsandok din ako ng kanin para sa aming dalawa. Nang maihain ko yun ay nagsimula na kaming kumaing dalawa. Galit ako kay Nico pero medyo naaawa ko sa kanya. Nakangusong sabi ni Lay. Same situation kasi kami when it comes to family. Pagkakaiba lang, mahal siya ng kapatid niya. Sana maayos yun ni Nico ang problema niyo. Aayusin ko talaga. Nakangiting sabi ko. Ayokong may galit kaming magkapatid sa isa't isa. Ayokong habang buhay kaming galit sa isa't isa. Gagawin kong lahat para magkaayos kami ni Nico. Napangiti naman to bago tumango. Pagkatapos kumain ay ako na rin ang naghugas ng pinagkainan namin. Si Lay ay nakaupo lang habang kumakain ng chocolate. Pinagbigyan ko na dahil minsan lang naman. Gusto mo? Alok nito ng chocolate. Gumising naman ako at lumapit sa kanya. Imbis na kumagat sa chocolate, pinagdikit ko mga labi namin. Ang tamis. Nakangising sabi ko. Ikaw? Hinampas ako nito. Akin kayo ng anak natin. Sabi ko bago haplusin ang kanyang pisngi. Bawal kayo sa iba. Sa akin lang, okay? Dahan-dahan naman itong itinango ang kanyang ulo. Ngumiti ako bago muling pagdikitin ang labi naming dalawa. Binuhat ko siya at inupo sa lamesa habang hindi pa rin pinuputol ang halikan namin. Malcolm, baka may makakita sa atin. Mahinang sabi nito. At saka, baka mamaya maaya kita. Nagiging horny ang mga buntis. Gusto ko nga yun eh. Nakangising sabi ko bago siya halikan sa pisngi. Namula ang buong mukha nito at inirapan ako. Natawa naman ako at natatawang sumubsob sa leeg niya. Hindi ako makapaniwalang nababaliw ako sa babae. Hindi pa ako handang maging ama noon at mag-settle down. Pero ngayon handang-handa na ako. Hindi ko na kasi kayang mawala pa si Lay sa buhay ko. Napahiwalay kami ni Lay sa isa't isa nang may tumikhim. Napatingin kami kay Mommy na may kakaibang ngiti sa labi. Napatawa naman ako. Malcolm, may hindi ka pa pala sinasabi sa akin. Sabi ni Mommy bago maglakad papalapit sa amin. Mom, she's Lay. Pakilala ko kay Lay. She's pregnant with our child and she's my future wife. Bahagyang nagulat si Mommy pero maya-maya lang ay impit nang napangiti. Gustong gusto ni Mommy na mag-settle down na ako para daw may kasama ako sa pagtanda. Wow, I'm so happy! Naiiyak na sabi ni Mommy. Pakiramdam ko na walang lagnat ko. Nice to meet you po. Nakangiting sabi ni Lay bago bumaba ng lamesa. Just call me Mommy Lay. Welcome to our family. Nakangiting sabi ni Mommy kay Lay. Thank you sa pagbihag sa anak kong masungit ha. Nagtawanan sila ni Mom. Ako naman ay napasimangot. How's Tito? Tanong ko kay Mommy. Umirap naman to. Pwede nagmamatigas pa rin. Sagot niya. Pero sinabihan ko ng kausapin si Nico. Kapag talaga hindi niya ginawa, mag-iimpake ako. Ayokong habang buhay silang may sama ng loob ni Nico sa isa't isa. Magiging okay rin po sila, sabi ko. Aayusin ko po ito. Kasalanan ko rin naman eh. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko naisip na mas lalong lumalay yung mag-ama sa isa't isa. Don't worry Mom. I will fix this. I promise. Wala kang kasalanan Malcolm. Huwag mong sisihin ang sarili mo, okay? Malambing na sabi ni Mommy. O sige na, maiwan ko na muna kayong dalawa.
At baka mahawa sa lagnat ang mamanugangin ko. Kaya't magpapahinga na muna ako. Thank you po. Nakangiting sabi ni Lay. I love you, Mom. Nakangiting sabi ko naman. Ngumiti lamang si Mommy bago lumabas ng kusina. Binalingan ko naman ng tingin si Lay na masayang masaya. Why is my wife happy? Malambing kong tanong sa kanya. Ang bait kasi ng Mommy mo. Tugon nito. At saka anong wife? Magkumpare lang tayo, no? What? Gagawin mo pa yata akong ninong ng anak natin ah. Nakasimangot kong sabi. Asawa na kita, okay? Whatever, Malcolm Sullivan. Masungit na sabi nito. Napailing-iling na lamang ako bago siya dalhin sa kwarto. Alam ko na ang hobby niya. Pagkatapos kumain, palagi siyang inaantok. Matulog ka kapag inaantok ka, sabi ko sa kanya. Magbibihis lang ako. Tumango lang ito bago sumampa sa kama ko. Kumuha naman ako ng damit sa closet at dumiretso sa banyo para magbihis. Pagkatapos magbihis ay lumabas ako. Nadatnan ko si Lay na nanonood. Tumabi naman ako rito at inakbayan siya. Sumandal naman to sa akin. Masaya ako dahil komportable na sa akin si Lay. Nung una kasi, pansin kong parang ilang siya sa akin. Hindi ko naman siya masisisi dahil masungit nga naman ako. Huwag ka nang magsusungit sa akin ah. Ako lang ang dapat na masungit, sabi nito. Tumango naman ako bago siya halikan sa ulo. Maya-maya lamang ay naramdaman kong pagbigat niya sa braso ko. Nang silipin kong mukha niya, ay mahimbing na itong natutulog. Bahagya naman ako natawa sa itsura nito, bago siya dahan-dahang ihiga sa kama. Sleep well, Lay. Malambing kong sabi bago siya halikan sa noo. Pinatay ko ng TV at binuksan ng aircon bago kumutan si Lay. I'll be a better person for my wife and my child. Lorelay's point of view. Hindi man ako swerte sa pagmamahal sa magulang, busog naman ako sa pagmamahal ng isang lalaking masungit. Ramdam na ramdam ko rin ang pagmamahal ng pamilya nito sa akin. Halatang in love ka kay masungit. Nakangising sabi ni Osang sa akin. Masyado kang blooming na buntis ka? Napanguso lang ako at nagpatuloy sa pagpupusod ng buhok ko. Nasa labas pala si Nico, kakausapin ka raw, sabi pa ni Osang. Kanina pa siya dun. Napahinga naman ako ng malalim bago tumayo. Kapag sumigaw ako, labas ka, bilin ko kay Osang. Napangiwi lang ito at tumango. Lumabas ako ng apartment at nakita ko si Nico na nakasandal sa kotse niya. Naninigarilyo at napaayos siya nang makita ko. Hey, bati nito sa akin. Wag mo akong mahihey at baka masampal kita ha? Masungit kong sabi sa kanya. Natawan naman to't napakamot sa kanyang ulo. Pwede ba kitang makausap? Tanong nito. Nag-uusap na tayo, Nico. Sagot ko. Sungit? Mukhang nahawa ka na kay Malcolm ah. Natatawang sabi nito. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Sorry sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Sorry rin kung pinaglaruan kita. Lay, I'm very sorry for what I did. Pangako, gagawin kong lahat para mapatawad mo ko. Hindi naman ako galit. Naiinis lang ako dahil ginawa mong ganung bagay. Sabi ko, bago mapahinga ng malalim. Nico, hindi kita kilala. Tapos bigla kang i-eksena sa buhay ko at malalaman kong ginagamit mo ko para lang makaganti sa kapatid mo? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Dapat kinakausap mo yung kapatid mo tungkol sa problema nyo. Sorry, mahinang sabi lang nito. Nico, hindi sa pinagtatanggol ko si Malcolm ha. Pero sobrang mahal ka ng kapatid mo. Hindi man kayo magkadugo at hindi man iisang magulang nyo. Pero grabing pagmamahal niya sa'yo. Yung mga responsibilidad mo, inako niya lahat dahil ayaw niyang ma-pressure ka. Ayaw niyang mahirapan ka. Gusto ni Malcolm na magawa mo ang gusto mo sa buhay. Nagkausap na ba kayong dalawa? Tanong ko. Nahihiya ako sa kanya eh. Mahinang sagot niya. Napatingin ako kay Malcolm na bagong dating. Marami na naman tong dala. Palagi naman eh. O eto na si Malcolm, mag-usap kayo. Sabi ko bago lapitan si Malcolm. Nilapitan ko ito at kinuha ang kanyang mga dala. Malcolm, kausapin mong kapatid mo.
Sabi ko sa kanya. Hinalikan ko muna ito bago pumasok sa loob ng apartment. Ibinaba ko yung mga dala ko at mabilis na sumilip sa bintana. Nakita ko yung magkapatid na nag-uusap. Hindi ko marinig ang mga ito dahil medyo malayo sila. Hoy! Mukhang chismis ang pinagdilihan mo ah! Napatalon ako sa gulat nang bigla na lamang akong tapikin ni Osang. Kagulat ka naman? Inis kong sabi sa kanya. Gumisi lang ito bago ako hilahin patungo sa pinto sa likod. Hinila ko nito papalapit sa isang gilid kung saan medyo malapit kami sa dalawang magkapatid at maririnig namin sila. Sorry kung nafe-feel mong inaagawan kita ng responsibilidad. Narinig kong sabi ni Malcolm kay Nico. Trust me, it's not my intention to hurt you. Sabi mo kasi sa akin noon, ayaw mong ma-pressure sa'yo si daddy mo. Sabi mo, gusto mong mag-explore kaya kinausap ko si Tito na ako na lang muna ang mag-handle ng lahat ng negosyo niya. Nico, masyado kang mahalaga sa akin kaya gusto kong matupad mo ang mga gusto mong gawin. Nico, I want you to enjoy your life. I want you to be happy. Dagdag pa ni Malcolm. Sorry too. Si Nico naman ang nagsalita. Hindi ko naisip na ganun ang gusto mong gawin para sa akin. Nasa sayo kasi palagi ang atensyon ni daddy eh. Palagi kasing akong mali kaya sa inyo ko naibuhos ang galit ko. Sorry for being a failure, brother Malcolm. You're not a failure. Nico, sino nagsabi niya na susuntukin ko? Masungit na sabi ni Malcolm sa kapatid. Natawa naman si Nico. Thank you sa pagsalo sa mga responsibilidad ko. Malcolm, handa na akong harapin ang mga responsibilidad ko. Gusto kong ikaw naman na mag-enjoy kasama yung mag-ina mo. Hayaan mong bumawi ako sa inyo, Malcolm. Nakangiting sabi ni Nico. Thank you, Nico. You're the best, as always. Nakangiting sabi ni Malcolm. Pero kapag sinaktan mo sila, akin na siya. To tell you honestly, I like her. Totoong nagustuhan ko siya. Sabi ni Nico. Ang landi mo? Sabi ni Osang bago ko mahinang itulak. Natawa lang ako dahil sa ginawa nito. Sorry bro, but she's mine. Hindi mo siya makukuha. Nakangising sabi ni Malcolm. Hindi ko naman maiwasang kiligin dahil sa sinabi nito. Ang lakas talagang bumanat ni Masungit. Okay, looks like there's two rats watching us. Napaayos kami ng tayo ni Osang nang dumako ang tingin sa amin ni Malcolm. Painosente naman kami ni Osang at pasipol-sipol pa. Ang ganda pala sa pwestong to ano? Painosenteng sabi ni Osang. Oo, maganda para makichismis. Sarkastikong sabi ni Malcolm bago mapailing. Napanguso naman ako bago maglakad papalapit sa kanya. Luto ka namang kare-kare, sabi ko sa kanya. Okay, I'll cook kare-kare for my wife. Nakangiting sabi nito bago ko igiya papasok sa loob ng apartment. Magligawan muna kayo dyan ha? Sabi ko kay Osang at Nico bago kami tuluyang makapasok ni Malcolm. Narinig kong pag-angil ni Osang na tinawanan ko na lang. Dinala ko ni Malcolm sa kusina at nagsimula na siya sa pag-aayos sa mga sangkap. Here, magprutas ka na muna. Sabi ni Malcolm bago maglapag ng pinaghalo-halong prutas sa harapan ko. Thank you, hubby. Malambing kong sabi. Nakita kong pag-usli ng ngiti sa labi nito. What did you call me? Pigil ang ngiting tanong nito. Hubby. Malambing kong sagot. Damn, you make me kilig. Natatawang sabi nito bago ko halikan sa labi. Stay here, wife. I'll cook the best kare-kare ever. Masiglang nagpatuloy si Malcolm sa kanyang ginagawa. Ibang klase palang kiligin ng lalaking to. Nagiging kiti-kiti bigla. Ngumata-ngata lang ako ng kung ano hanggang sa matapos si Malcolm sa pagluluto. Ang dami ko nang nakain pero gutom pa rin ako. Kaya't naghain agad si Malcolm ng pagkain para sa aming dalawa. Thank you sa masarap na kare-kare, hubby. Malambing kong sabi. You're the best chef ever talaga. Alam din yung dalawa. Naputo lang sweet naming moment nang pumasok si Osang. Kasunod si Nico. Nakasimangot si Osang. Halata namang bitter masyado. Ang sarap niyong gawing kare-kare Napangisi naman ako at hinalikan si Malcolm sa kanyang harapan. Mas lalo naman tong napasimangot.
Kung hindi ka lang buntis, nginudgud na kita. Kigil na sabi nito. Natawa lang ako't napailing-iling. Ang sarap palang mang-asar ng mga tao ngayon. Ang satisfying na makita yung lukot nilang mukha at marinig ang inis nilang boses. Mukhang mangiinis ang magiging hobby ko ngayong pagbubuntis ko ah. Malcolm's point of view. Napahinga na lamang ako ng malalim habang nakatingin kay Lay na nakahiga sa kama at namimilipid sa sakit. Nagle-labor siya ngayon at ang sakit para sa akin na makitang nahihirapan siya. Ang gusto ko ng chicken ah. Umiiyak na sabi nito habang mahigpit ang hawak sa kamay ko. Tapos, liyempo na maanghang ang sausawan. Mahal ko, gusto ko rin ng BJ. You want what? Nabubulo ng tanong ko. BJ. Umiiyak nitong sagot. BJ? Nanlalaki ang mga mata ko. Lay, bawal pa. At saka sigurado ka bang gusto mo? Tarantado, buko Diyos kasi. Inis na sabi nito. Iba kasing takbo na utak mo eh, ha? Linawin mo kasi, nagugulat ako eh. Mahinang sabi ko. Umirap lang ito bago nagpatuloy sa pag-iyak. Napahinga naman ako ng malalim bago siya yakapin at punasan ang kanyang luha. Ilang oras pa siyang ganun bago pumasok ang doktor at i-check siya. Ipapahanda ako ng delivery room dahil malapit nang lumabas si baby. Sabi ng doktor at muling lumabas. Konting tiis na lang, okay? Malambing kong sabi kay Lay at hinaplos ang kanyang buhok. Konting hintay na lang po. Sa susunod, ikaw nang magbubuntis. Singhal nito sa akin. Tumango na lang ako at sinakyan siya. Ayokong mag-cause pa ng stress sa kanya ngayon. Ilang minuto lang ay inilabas na siya sa kwarto niya at inilipat sa delivery room. Sasama ka ba, mister? Tanong ng doktor. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Gusto kong sumama kaya lang natatakot ako. Baka himatayin ako sa loob. Ako na ho ang sasama. Dumating si mommy kasunod si Tito at Nico. Mahina ho ang loob nitong anak ko eh. Baka mamaya makomatos pa. Tumango ang doktor. Pinagbihi si mommy. Nilapitan ko naman sila at hinalikan. Kaya mo yan, okay? I love you. Malambing kong sabi sa kanya. Tumango lamang ito. Pumasok na sila sa delivery room habang ako'y nasa labas at naghihintay kasama si Tito at Nico. Huwag kang manginig dyan dahil siguradong okay lang naman ang mag-ina mo. Sabi ni Nico bago tapik-tapikin ang balikat ko. Hindi mo ako masisisi, mag-ina ko yun. Mahinahong sagot ko kahit pa parang nangihina na ako. Malakas ang asawa mo kaya siguradong magiging ayos lang sila. Sabi ni Tito. Si Tito Louie at Nico ay nagkaayos na. Medyo nagtagal pa ang pag-aayos nila dahil pataasan talaga sila ng pride. Pero sa huli, hindi na rin nakatiis si Tito. Masaya ako dahil naging maganda ang relasyon nilang dalawa. Ako at si Lay naman ay nagpakasal. Civil wedding muna ang naganap sa aming dalawa. Dahil ang gusto nila ay kapag nakapanganak na siya. Tsaka na ang bonggang wedding namin. Gusto kasi niya na ang baby namin ang ring bearer. Isa pa, kaya nag-decide akong magpakasal kami bago siya manganak. Gusto kong legal na kaming mag-asawa at legal nang makukuha ni baby ang apelido ko. Halos 2 oras kaming naghintay bago kami nakarinig ng iyak ng sanggol. Parang tumalo ng puso ko at para akong kakapusin ng hininga. Nanghihinang napaupo ako. Mabuti na lamang at nasalo ko ni Nico. Congratulations bro! Tinapik ako ni Nico. Daddy ka na! Daddy na ako! Masayang sabi ko. Hindi na muna kami pinapasok sa loob dahil aasikasuhin pa raw si baby at si Lay. Healthy baby boy ang apo ko! Nakangiting sabi ni mommy. Congratulations Malcolm! Napangiti naman ako't hindi mapigilang yakapin siya. Thank you mom! Nakangiting sabi ko. Inilipat si Lay sa magiging room niya. At nakasunod naman kami. Walang malay si Lay dahil napagod raw ito sa panganganak. Ang baby naman namin ay nasa nursery room na. Baby boy lang kita noon, tapos may anak ka na ngayon. Malambing na sabi ni mommy bago ako yakapin. Sobrang saya ko para sa'yo.
Alam kong magiging mabuting daddy ka. Thank you po. Nakangiting tugon ko. O ikaw Nico, kailan mo planong mag-asawa? Tanong ni Tito kay Nico. Ngumiti lang si Nico, mukhang may pinopormahan siya. Maya-maya nga lang ay nagising si Lay. Kasabay noon ay ang pagpasok ng nurse, dala ang baby namin at ang birth certificate nito. Nanginginig akong habang buhat kong anak ko. Pakiramdam ko rin ay maiiyak ako dahil sa sobrang tuwa. Baby ko. Naiiyak kong sabi. Ma'am, sir, iwan ko lang po itong papel. Pakisulat lang po ang magiging name niya. Nakangiting sabi ng nurse bago lumabas. Kamukha mo siya. Nakangiting sabi ni Lay. Nakaupo ako sa tabi niya at pareho kaming nakatingin kay baby na buhat ko. Tingnan mo, nakakunot ang kilay niya. Mukhang mahahawa pa sa pagiging masungit mo. Natawa naman ako. O anong pangalan niya? Tanong ni Nico. Leo Malkov. Nakangiting sagot ko. Ito ang napili naming pangalan ni Lay. Baby Leo. Nakangiting sabi ni Lay. Binuhat din nila mami at tito si Leo. Tuwang-tuwa mga ito kaya't natawa na lang kami. Mas natawa kami nang si Nico ang humawak sa baby namin. Takot na takot to at ingat na ingat. Gagawa rin ako soon. Nakangiting sabi ni Nico. Nagtagal pa sila mami. Bago sila nagpaalam, babalik daw sila mamaya at dadalhan kami ng mga damit. Hintayin ko lang ang sasabihin ng doktor bago kita bilhan ng mga pagkain gusto mong kainin ha. Sabi ko kay Lay. Hindi na ito nakasagot nang umiyak si baby Leo. Nagugutom ito kaya't itinaas niya ang kanyang damit at pinadede ito. Kaingit naman. Baby, ikaw dyan sa kanan tapos sa kaliwa ako ha. Nakangising sabi ko. Sira! Natatawang sabi ni Lay. Naupo ako sa may paanan niya at napatitig na lamang ako sa mag-ina ko. Hindi ko maiwasang mapangiti at mapaluha habang nakatingin sa kanila. Hindi ko maisip na darating sila sa buhay ko. Umusog akong palapit sa kanila at parehas silang hinalikan sa ulo. Masaya lang ako dahil meron akong kayo. Tugon ko. Promise kong magiging mabuting asawa at ama ko. Mahal ko kayo ng sobra. Alam kong magiging mabuting daddy ka. Tugon ni Lay at ngumiti. At alam kong magiging mabuting asawa ka. Thank you sa lahat-lahat, Malcolm. Mahal na mahal ka rin namin ni baby. Iba talaga sa pakiramdam kapag ang binigay sa'yo ni Lord na blessings ay mag-ina mo. I'm very happy with my life now. And I'm contented now. Wakas!